Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,512 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers mark. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon. Okay? So pag-usapan po natin, guys, no, national politics tayo, no? Ang titulo ng ating pag-uusapan, VP Sara Duterte lalaban na para sa Diyos at bayan. Yan. Nako, noong mga nakaraang taon, no, 2 taon yan, 2 taon, tama, 2 taon na nanahimik si Vice President Sara Duterte dahil sa paniwala niya ay kakampi siya ng administrasyon, no? Sa paniwala niya ay katuwang siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ngunit yun lang palang akala niya, no? Hindi pala siya katuwang, hindi pala siya kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mga kakampi, no? Ngayon ay humiwalay na siya, no? Nag-resign siya bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, no? Talagang ngayon naman ay kahapon talagang nagbuhos na ng sama ng loob ang ating pangalawang pangulo from Davao City, no? Marami na siyang sinabi tungkol sa ating pangulo, ay hindi naman pangulo, tungkol sa ating gobyerno, no? Yung iba naman ay may mga punto. At saka si Vice President Sara Duterte naman ay talaga namang makatwiran niya, no? Kaya lang parang siguro nakikita niya talagang binibira at tinitira na siya ng kanyang mga dating kakampi, no? Hindi po natin alam, lalaban na siya, no, para sa Diyos at bayan. Yan, no? Talagang sabi nga niya, may maraming istorya, maraming rason bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary para umalis sa DepEd, no? Kung bakit siya nagbitiw sa pwesto bilang Education Secretary at umalis sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos, no? Sa kanyang panayam, sinabi ni Duterte ng ating magandang Vice President Sara Duterte na mayroon ding iba't ibang kategorya para rito. Nako, so ibig sabihin in the next few years hanggang 2028, ito ang talagang topic of the town, no? Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget at merong sa bayan din, no? Opo, ibig sabihin po ay hindi siya suportado ng ating Pangulong Bongbong Marcos at iyan ay nakakalungkot din isipin na nangyayari ang mga ganitong suliranin tungkol sa kanya, no? Medyo kasama sa mga rasong ito ay kung paano umano hinahawakan ang national budget. Kasi ang national budget dapat rin naman sana may say din ang ating Vice President Sara Duterte since tumakbo naman silang magkakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ngunit tila bagang hiwalay o humihiwalay talaga, no? Hinihiwalay talaga ang ating Vice President Sara Duterte o di kaya naman ay parang ini-chepwera na siya, no? Kung babasahin yung GAA, no? General Appropriations Act, ito yung first act lagi ng Kongreso, no? Ang nag-uumpisa yan sa House of Representatives, the power of perks, no? Every year ito po talaga, no? Before that year, no? Before that year ends, dapat maipasa na, no? For example, ngayon nagtatakal na yan ng budget for 2025. Syempre ang mga budget na yan ay lalong lumalakas, lumalalim, no? At ang budget na yan, ang number 1 dyan ay ang DepEd, no? Kung basahin daw yung GAA or yung General Appropriations Act at i-trace mo kung saan pumupunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So isa yan sa ano yung mga rason, no? Alam nyo, ang budget po kasi ay minsan parang dole out, no? Ayuda, etc. Hindi dapat gano'n, no? Dapat natatapos din yung ayuda na yan. Pero maganda rin naman yan at the same time dahil dito po lumalakas ang no? Ang mga kung may mga po dapat, no? Kung tawag doon, kung may mga sapat na pera ang bayan o kaya di naman walang napapaboran tungkol dito, no? Subukan kong itama yung nakita kong mali, pero syempre wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago dagdag diyan. Naku po, 'di ba? Ibig sabihin, hindi na nga siya binigyan ng chance para hindi na nga siya tinanong no tungkol dito, siya ang nag-suggest, siya ang nag-initiate, pero ang tila bagang ang sinasabi niya ay
walang suporta na nakuha, walang nabago sa gobyerno dahil parang sinasabi ay Vice President ka lang, no? Hindi ka, wala kang kwenta sa amin, no? Kaya sabi ko hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa ang hawak ng Department of Education budget at uulitin lang yung ginawa dati. Nako po. Secretary ka ng DepEd tapos sila ganyan po napapansin ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Para sila ay may say sa ganitong departamento, may say dito, etc. No? Bakit parang hindi hayaan ng department secretary na mag-decide, no? Minsan nakukulangan tayo no? Parang di dapat nagsekretary ka na lang ng lahat ng sangay ng gobyerno kung talabag gano'n. Anyway, minsan nagsasabi, bakit po para it seems na you are supporting the Duterte. Kasi nakita ko din po kasi yung no? Ako po, binoto ko po yung dalawa, no? BBM at saka Sara Duterte, no? Actually, marami tayo na convert, thousands of Bicolanos na bumoto kay kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya lang parang it seems na parang wala rin progreso, no? Wala akong nakikitang progreso in a way kasi nung kay Duterte, nakita natin yung progress, no? Talaga parang kamay na bakal, mga build na yan, mga imposible na ginagawa. Pwede pala libreng sakay, 'di ba? Isipin mo pero out of this world, 'di ba? Pero maiisip mo yung no smoking pang mayor nga ang datingan Pero yung smoking etc. layo, magiging safe, no? Maglakad ka sa recto, na-feel mo safe ka, no? Maraming kapulisan na umiikot-ikot, no? Takot na takot sila sa pulis kumbaga. No? Pero at the same time, ginagalang, takot na takot sila pero at the same time ginagalang. No? Safe na safe tayo, no? Siyempre may mga loopholes din yung mga yan, hindi natin masabi, no? Pero ibig ko sabihin, pag ikaw gumamit ng droga, yari ka, no? Tandaan niyo, magnanakaw ka, yari ka, no? Kung ikaw ay nagsamantala, no, sa isang construction company, yari ka, 'di ba? Parang ganoon. 'Di ba? Meron pa nga daw, ewan ko kung totoo 'yon, may mga talagang sinasampal, sinisipa-sipa daw siya mga sekretary, mga gano'n, mga head. Dahil hindi nga nagagawa yung trabaho. 'Di ba? Ano pa to in fairness, nag-COVID pa yan, may mga COVID pang issue. Pero alam nyo, ay talagang nagtrabaho naman din yan si Duterte, no? Kaya ako, Ilocano ako, pero in a way, gusto ko ibalik yung mga ganong bagay. Si Sara Duterte, naging mayor kasi yan, no? Si Bongbong naman, naging governor, pero parang malawak kasi ang probinsya, no? Ang probinsya malawak, parang baka gano'n, hindi niya ma-implement, Gano'n. Ito, talaga namang, Anyway, na po tayo, no? Okay, so ang natin, Vice President Sara Duterte, lalaban na para sa Diyos at bayan. Maraming salamat po guys. God bless you all.